So ayun guys, andang umaga sa atin Meron tayong unit dito, bagong pasyente na naman natin ito. Unit natin ay isang Ford EcoSport. Karamdaman ay overheating, dinala rito na wala ng buhay. So tetestingin natin siya at para mahatulan din natin kung anong gagawin natin dito. Kung top overhaul ba o general overhaul. Yan ang tunog ng Ford. So ang gagawin natin dito ay magko-compression test muna tayo. Kasi ang tunog niya ay parang walang compression talaga eh. Cylinder 1 muna tayo. Pero mapapansin nyo na parang hindi gumalaw yung gauge natin. Ito cylinder number 2. Subukulit natin. Tingnan natin kung gagalaw. So yun, gumalaw ng kaunti. Kaya dito itinigil ko na. So yun guys, dahil sa bagsak siya sa compression test, kaya ito, tinanggalan natin yung mga intake belts at saka ibang pyesa. Sa makikita nyo dito guys, pati hindi pagkaka-overheat nito, tunaw yung mga plastic. Yan. Yun pa. Pati intake manifold, tunaw. Yun. At pati ito, tunaw. So itatap overhaul muna natin siya para makita natin yung kalagayan ng cylinders kung may gasgas. Kasi kung may gasgas, obligado natin ibababa ito, itong buong makina. So bali ito ipakita lang natin yung mga piyesang natunaw. Ito siya, water outlet, hindi rin nakaligtas. Itong ating water inlet ay meron ding tunaw. At hindi lang yan, pati pa yung ating knock sensor natunaw, tusaw. Hindi lang isa yan, dalawa yan Kaya sa mga naka EcoSport dyan ay wag na wag nyo hong titipirin ng maintenance, lalong lalo na yung inyong mga cooling system. Dahil po sa tindi ng init ngayon ay posible talaga mag-create ng overheating pag may problema ang ating cooling system. Share ko lang ito sa mga naka EcoSport dahil napakasailan po talaga ng makina nito. So bali yan palang partial na official na parts na papalitan. Hindi pa natin kita ang looban yan. So mamaya papakita ko sa inyo kung anong naging problema. So dito guys nagdesisyon na tayo na ibaba na talaga ang makina. Kasi sunog na sunog talaga yung cylinders. Maitim na imbis na makintab, maitim siya. Kaya dito ay baba ang makina nito. So ayan, makikita nyo sa ilalim natin sa pinadaan para madali. Papakita ko mamaya kung anong itsura ng mga cylinder bore natin at nang makita ko anong kulay para din masuri sa machine shop. Kailangan natin i-general overhaul ito. So dito guys ayan makikita nyo yung ating cylinder bore na kulay itim. Dapat kasi dyan ay dapat makintab. So yung kanya dahil sa sobrang init ay nagkaganyan siya. Lahat ng plastic na nakadikit sa kanya ay tunaw. So ayan andito na tayo sa overhauling room. Naka-ready na ang ating mesa na ating pagbabaklasan ng makina. So dito ay magtatanggal tayo ng nut
ng torque converter. Pihit-pihit lang. Tapos luluwagan natin yan para humiwalay siya sa flywheel. Tapos pihit-pihit lang ulit hanggang sa maubos natin ang mga bolt niyan. Tapos naman ay susunod natin ito, yung mga tornilyo ng bell housing natin at saka transmission assembly. Saka natin siya ihiwalay sa engine, yung transmission. Ayan guys, no? Hihiwalay na natin to. Yan. Yung transmission at saka engine. Yan. Alright. Dahil sa maliit lang ang makinang ito at magaan, kaya kayang-kaya natin siyang balyahin mag-isa. Kahit balibalik-tarin pa natin yan, ay kaya-kaya natin mag-isa yan. Dahil napakagaan lang po ng makina nito. Dahil made of aluminum yung cylinder block. Yung tanging baka lang po niyan ay yung internal.
Pagkatapos niyan nung guys, no, ito tatanggalin natin yung oil cooler. Gagamitan natin siya ng socket na Allen 12mm po yan. Malambot lang yung tanggalin. Wala sa yung slide.
Uy, anong nangyari? Ayan guys, makikita nyo, na-paralyze yung isang piston at saka connecting rod. Ayaw Ayan, talaga guys, gumalaw. Nag-i-stack matigas, up siya. Stack Ito up? ay sigurado papalitan natin. Isang set. So papalit tayo ng Wala piston. talaga oh. So matindi Isang pala set. talaga ang dinanas nitong makinang ito. Dahil sa umistack up na yung piston at saka connecting rod. Diyan pa lang ay huwag niyong titipirin. Baka kayo mabakjab. Paltan nyo kung anong dapat paltan. Huwag kayo matakot. Di man kayong gagastos. Maniguro tayo lagi. Para hindi tayo babalikan ng customer.
So ayan guys, no, natapos din natin siyang baklasin. At ito yung cylinder block niya, dadalhin sa machine shop. Ito yung kanyang crankshaft, dadalhin din natin. Pero itong mga piston na to at connecting rod ay papalitan talaga natin ng bago ito. Dahil sa umistak siya, kaya huwag natin tipirin, baka tayo maback job. So magsiguro na tayo, napalitan itong apat na to. Ito naman cylinder head niya ay, yan, may damage sa valves. So palit din yan, valve set. At ipapa-hydro test natin at surface itong cylinder head na to kung maaari pa. Pag hindi, papalitan din natin yan. So, ganun lang. Kaya, hanggang dito na muna guys. See you sa part 2.